Ang pagsamba ng Diyos ay isang integral na bahagi ng pamumuhay ng isang karaniwang Pilipino. Sinasabing nasa higit 80% ng buong bansa ay Katoliko at ang karamihan naman ng natitira ay nabibilang sa iba't ibang relihiyon. Malakas man ang impluwensya ng Katolisismo sa kasalukuyan, hindi ibig sabihin nito na ito ang naging simula ng relihiyon sa bansa. Bago pa man dumating ang mga mananakop na Kastila, may namamayaning paniniwala na ang mga sinaunang Pilipino. Ang Diyos, para sa kanila, ay nasa paligid at kalikasan, isang bakas ng relihiyong animismo. Buong puwersa itong tinuligsa ng mga Espanyol at tinawag itong barbaric at tuluyang ipinagbawal ang paniniwala nito. Dahil naman dito, pinagbawal nila ang kahit anong paraan o forma ng pagsamba ng Diyos maliban lamang sa Katolisismo. Gayunman, naiwan pa rin ang mga ilang bakas ng mga tradisyonal at sinaunang pamahiin ng mga Pilipino pagdating sa pananampalataya at pagsasamba. Isa itong hudyat ng kahalagahan ng paniniwala para sa karaniwang Pilipino. Nandito tayo ngayon sa Intramuros o ang Walled City na nagsilbing sentro ng kalakalan sa panahon ng mga Kastila. Kakaunting trivia lamang, ang malamuog na anyo ng Intramuros ay sinimulang itayo noong ika-16 na siglo. Noon, ang lahat ng distrito o syudad sa labas ng pader ay tinawag na Extramuros. Sa Intramuros makita ang pinakapatandang simbahan na gawa sa bato sa Pilipinas, ang Iglesia de Immaculada Concepción de Maria de San Agustin o ang San Agustin Church. Ang simbahang ito ay itinayo sa pamuno ng mga Agustinong Fraile. Ito ay isa sa mga 4 na simbahan na itinayo sa Pilipinas noong panahon ng mga Kastila na isinama ng UNESCO sa World Heritage Sites sa ilalim ng titulong Baroque Churches of the Philippines. Naitayo ito noong 1571 na nooy gawa pa sa Nipa at Kawayan. Noong 1574, sa pagsalakay ni Limahong sa Manilay, nagiba ang simbahan. Muli itong itinayo gamit ang kahoy, ngunit ito'y nasunog noong Pebrero 1583 nang nadapo ang serbesa sa kandila sa libing ni Gobernador General Gonzalo Ronquillo de Penalosa. Siniguro ng mga Agustinong Fraile na hindi na mauulit ang pagkakamaling ito, kung kaya't noong 1586, itinayo ang simbahan gamit ang batong adobe sa pamumuno ni Juan Macias. Natapos ito noong 1607. Bagamat nagiba ang isa sa mga tore ng simbahan, masaya pa din na nalagpasan nito ang iba't ibang kalamidad, pati na ang pinakamalakas na lindol sa Maynila mula sa ika-16 hanggang ika-17 siglo. Nasaksihan ng simbahang ito ang iba't ibang makasaysayang pangyayari sa bansa. Noong 1898, ang simbahan ang nagsilbing lugar sa pagbirma ng Espanyol at pagbigay ng Maynila sa mga Amerikano. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit ang simbahan bilang concentration camp para sa mga bihag ng Hapon. Sa pagpapalaya ng Amerikano noong 1945, walang gusali ang natira sa Intramuros maliban sa simbahan. Ito ay dahil sa ang tore ng simbahay mayroong simbolo ng Red Cross na napagkasunduan na sa oras ng digmaan, ang paninira ng gusaling mayroong simbolo ng Red Cross Ang simbahang San Agustin sa Intramuros ay ipinagawa ng mga paring Agustino na ipinangalan sa kanilang santo patron na si San Agustin ng Hippo. Karaniwang pinagdadausan ito ng tao tuwing may formal na misa at kasal,
At maliban sa mga okasyong ito, nananatiling nakasarado ang mga pintuan nito. Ito ay matatagpuan sa General Luna Street sa loob ng Intramuros, Manila. Sa taong 1993, ang simbahang ito ay itinaguring isang UNESCO World Heritage Site bilang isang bahagi ng grupong Baroque Churches of the Philippines. Ibig sabihin nito ay ang simbahan ay binigyang pagpupugay ng United Nations bilang isang lugar o istruktura kailangan pangalagaan para sa ikabubuti at pananatili ng kayamanan ng kasaysayan at kultura. Maliban dito, itinuring isang National Historical Landmark ito ng pamahalaan noong 1976. Ang istruktura nito ay nakabase sa disenyo ng mga simbahan na ipinagawa ng mga Agustinian sa bansang Mexico. Ang malaking interior at ang masalimuot na mga disenyo nito ay nagsisilbing isang refleksyon at simbolo ng kapangyarihan ng Kastila at ang lalim ng kanilang impluwensya sa buhay ng mga Pilipino.
tayo? Saan na ba tayo? Pagod ka na sa ano? Sa paglalakad. Pwede na. Parang umakyat lang tayo kung saan. Wait, saan na tayo? Oo nga. Nawawala ba kayo? Oo. Bakit kayo nawawala? Alam niyo bang lugar na to? Hindi po. Alam ko na. Masasagot tayo ng Diyos niyo. Tara, pumunta tayo sa Manila Cathedral. Hello. Nandito tayo ngayon sa Manila Cathedral. Ang pinakaunang cathedral sa buong Pilipinas. Ito ay pinangalanan bilang isang cathedral noong 1581. Naging basilika ito nang itinaas ni John Paul II ang cathedral sa status ng motu proprio noong April 27, 1981. 2 buwan makalipas ng unang bisita niya. Ang Malate Catholic Church ay inaalay sa Nuestra Señora de los Remedios o ang Our Lady of Remedies. Ito ay nasa tapat ng Plaza Raja Sulaiman at Manila Bay. Ang imahe ng Birheng Maria sa titulong Nuestra Señora de los Remedios sa altar ay nagmula pa sa Espanya noong 1624. Ang simbahan at kumbentong gawa sa bato na itinayo noong 1591 ay nagtaglay ng napakatinding pinsalan na idulot ng paglindol noong 1645 at 1863. Noong 1667, kinalas ang simbahan sa pag-uutos ni Gobernador General de Lara na naidulot ng takot na pagsalakay ng pirata si Conchinha. Ngunit ang Sino Corsair ay namatay sa Formosa o ang kasalukuyang Taiwan bago ang pananakop. Ang simbahan ay sinimulang itayo sa taong iyon at sa 3 sumunod na taon gamit ang parehong bato at ladrilyo. Noong dumating ang mga Breton sa Maynila noong 1762, nagsilbing himpilan o headquarters ang simbahan. Ang pagsalakay ng mga Hapon ay naging mapinsala din sa simbahan. Ang simbahan at kumbento ay nasunog at ang mga pader lamang ang natira. Sa kabutihang palad, ipinagawa ng mga Columban na pari ang bubong, ang altar, ang simboryo at ang transept noong 1950s. Ang kasalukuyang simbahan ng pangatlong pagpapagawa ng simbahan na pinangunahan ni Father Francisco Cuadrado. Bilang mga Pilipino, tayo ay mayroong mga tradisyon. Meron tayong mga kaugalian at higit sa lahat ang pinakaugali ng mga Pilipino ay ang pagsasama sa isang pamilya o sa kapwa-tao, at ito ang itinuturo natin ng ating relihiyon, communion. At ito nawa ang
ang maging gabay natin because God is also a communion. A communion with God the Father, the Son, and the Holy Spirit. A communion with God and His people. A communion of people with others, human, and a communion of each one of us to other creations, like taking care of our environment. So I think this is the main focus that we could also live as we live our faith and as we live our belief in God, a God who is one with us, and we is also called to be one with Him and with one another, and even with all the creation, with all the universe. Ang umiiral na kultura ng relihiyong Katolisismo sa bansa ay nagkakaroon ng bahid ng kulturang katutubo o ang kulturang natural sa mga sinaunang Pilipino. Kapansin-pansin ito sa mga relihiyosong tradisyong isinasagawa, tulad ng pagpoprosesyon, pagnonobina, simbang gabi, nagpapapako, nagpapasyon, at iba pa. Ang gawing ito ay malaking bahagi ng Pilipinong bersyon ng Katolisismo, kahit ba ito ay wala sa opisyal na doktrina at kanon ng Simbahang Katoliko na pinamumunuan ng Santo Papa. Ang kultura ng pananampalataya ay nanatiling isang malaking bahagi sa buhay ng Pilipino. Para sa karamihan, ang pagiging makadiyos ay ang kanilang pinagkukunan ng kanilang kalakasan. Isang malaking bahagi ng buhay ng mga tao ang pagsasamba ng Diyos. At dahil dito, naging tanyag itong aspeto sa pagkakakilanlan at ang kulturang Pilipino ang relihiyon. Ito man ay hindi likhang Pilipino dahil dala ito ng mandayuhang Kastila, ito ay nananatili pa rin atin, alang-alang sa kasaysayan at karanasan ng ating bansa. Sa huli, isa itong bahagi ng ating national identity na dapat lang pagprotektahan at pangalagaan. Sa ikalawang digmaang pagdaigdig, pangdaigdig, pangneng. Pinangalanan nito, Nang sa katulad kong nagmamahal, kahit panulat at papel ngayon ay lalong nagmahal. Di na bale basta marinig mo ang mensahe ko at makadalaw kahit tangin dalay pamasahe ko. Dahil lang siyang makita, kaya lang ang kasiyahan ko. Kahit sabihin man nila pagtitripan mo lang ako, wag naman sana, kasi ayoko ng ganyang laro. Ako'y seryoso at hindi ako nagbibiro, kasi hindi ko mapigilan ang nadarama ko. Papayag na ako kung sakaling ikaw na ang karma ko. Sa akin ay ayos lang, at least di ko pagsisisihan. Kahit kadalasan alibay mo ay bisi-bisi. Dahil naiintindihan kita't ayokong mangulit, kasi pangako ko sa'yo ako'y magpapakabait. Ikaw ang nilalaman, walang ibang tinutukoy, sa'yo ko lang nilalaman.